10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Magandang hapon po mga kabarangay dito sa Barangay 66. Ngayon po ay first quarter of the year na kung saan ginagawa po natin ang ating barangay assembly. At ngayong araw po ng March 27, taong kasalukuyan. So, ang ating pong gaganapin ngayon at mapapakinggan ninyo ang bawat kagawad na magsasalita hinggil po sa pangyayari ngayong pandemya. At higit sa lahat, ang ating punong barangay na walang iba kundi ang ating buting Kapitan Lenong Tawad. Tayo po ay magsitayo at ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin po natin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, helas ng sinanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulad, awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ngayon naman po ay pamumunuan tayo ng ating chairman ng religion na walang iba kundi si Kagawad Nilda Alomia para sa kanyang opening prayer. Manatili po tayong nakatayo at tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Ama naming Diyos na mahabagin sa lahat, kami nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw.
Kami ay humihingi ng iyong kapatawaran sa marami naming mga pagkukulang at mga kasalanan. Ama, tulungan mo kami ngayon sa mapinsalang karamdaman dulot ng COVID-19. Alam namin, hindi ayon sa iyong kalooban ang mga karamdamang dulot nito. Kaya humihingi kami ng iyong mayamang kahabagan at pag-iingat na kami ay ilayuhin mo sa ganitong uri ng virus. Iligtas mo, Ama, ang iyong mga anak. Tulungan mo rin, Panginoon, ang aming mga kababayan na kinakaharap na ngayon ang karamdamang dulot ng virus na ito. Igawad mo sa kanila ang kagalingan. Ama, sila lamang kami lubos na nagtitiwala, lalo na sa mga bagay na wala kaming magagawa. Tulungan mo kami. Huwag mong hayaang marami ang mapahamak, lalo na ang iyong mga anak. Maawa ka sa amin. Ikaw nawa, Panginoon, na maging sentro ng aming buhay, ng aming pamilya, ng aming mga kaibigan, at ng buong sangkatauhan. Lahat ng ito, Panginoon, ay lubos naming pinagkakatiwala sa iyo. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, na siyang haring darating. Amen. At ngayon po, katatapos ang ating opening prayer, at ang susunod naman po ay ang ating opening remarks na pangunahan ng ating butihing Kapitan Lennon Tawa. Salamat Kagawad Bumbita at welcome po sa ating Barangay Assembly first quarter. No? Ito pong taon, mamaya po ilahad nyo inyong mga ginaganap bilang isang kagawad upang maipabot natin sa ating mga kabarangay. Salamat ng muli. Mamaya po, ganon din at ako po ay magbibigay ng mensahe para sa ating lahat. At muli po, napakinggan nyo ang ating buting Kapitan Lennon Tawat sa kanyang opening remarks. Ngayon naman po ay patungkol naman po sa vision and mission na pangunahan po ng ating Barangay Kalihim na walang iba kundi ang ating kalihim na si Fernando Tupay. Magandang hapon po sa ating mga kabarangay at salamat kay Kagawad Bumbita. Ngayong hapon na to ay tinakdang araw na to upang sa ating Barangay Assembly, March 27, 2021. Ngayon gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang vision of mission ng ating barangay. Ang vision ng ating barangay ay an economically viable institution that will provide basic services socially and financially committed to the highest standards of ethics and excellence in barangay development. Ang ating pong mission, to improve lives and constituent working hand with them to lead the barangay in economic prosperity, ecologically friendly, peaceful, and God-loving community. Nais ko pong ipaalam at kunin ang pagkakataon na ito na ibahagi sa ating mga kabarangay na ang city planning ay magkakaroon po ng pagpapabakuna sa mga may edad na 18 to 59 years old. 4,000 doses ng vaccine ang naka-allocate para sa mga nabanggit na edad. Subalit, ito ay pwede lamang sa mga comorbidity na hindi pa senior citizen. Ang comorbidity ay yung pong merong diabetes, hypertension, asthma, goiter, epilepsy, at any heart condition. Kasama na rin po dyan yung may cancer. At yung iba pong nangangailangan ng medicine maintenance. Nais po ito'y parating ng ating head na si Mrs. Nagmay. Ang panawagan na ito upang mabigyan kayo ng bakuna at mabigyan kayo ng allocation sa nasabing vaccine. Kaya naghihikayat ang ating city planning na sa ating mga barangay na kung po pwede sana ay magpapatala po kayo sa ating barangay upang magkaroon po ng allocation para sa pagpapabakuna. Yun lang po at maraming salamat.
Yan po ang ating first part ng ating programa. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa na kung saan mapapakinggan niyo po ang bawat kagawad na magsasalita hinggil po dito sa ating kasalukuyang hinaharap natin ngayong pandemya. At ito po ay pangungunahan po at tatawagin natin ang ating unang kagawad na walang iba kundi si Kagawad Ramil Doringo. Ating mga kabarangay sa lugarin ng Dolores, Lacandulat, Ramos, Sementina at dito sa looban na aking kinagisnan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang inyo pong lingkod, Kagawad Ramil Doringo, ay aminadong hindi produktibo ang paggawa sa unang semester ng taong ito. Ipagpaumanhin niyo po. Ganon din naman palakpakan po natin ang ibang kasama natin sa barangay na marahil ay naging produktibo sila. Para din sa inyong kaalaman, ako po ay sumailalim sa surgery at na ospital mula February 2 hanggang 13 ngayong taon at patuloy pa na nagpapalakas. Sa kasalukuyang sitwasyon, pandemya, sa ating bansa ay napakahirap maging produktibo. Madaming nagugutom at lalong naghihirap ng mga pamilya at individual. Mabuti na lamang dito sa ating lugar ay may mga napagsasaluan pa at nagagastos kahit paano. Pero hindi naman lahat ay naghihirap. Meron mangilan-ngilan na nalaman tayo na umasenso at nadagdagan ang laman ng kanilang bulsa. Ito yung mga opisyal ng gobyerno na mga kurakot na sinamantala ang pandemya at na ginawang negosyo para kumita. Kaya hiling natin at dasal sa poong Diyos na sana'y wakasan na niya ang salot na COVID-19 na bumabalot sa ating bansa at buong mundo. Nang sa gayon ay makakilos na tayo gaya ng dati. At pagkatapos nito ay kalusi naman ng Diyos at parusahan ang mga kurap na taong gobyerno nagsamantala sa sitwasyon na lubos na nakaapekto sa mga mahihirap na mamamayan ng Pilipinas. Sama-sama po natin itong ipanalangin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa Barangay Assembly dito sa Barangay 66 Zona 8. Kapit lang po at manatiling malusog at malakas upang makatawid tayo sa pagsubok na ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo. Kagawad Ramil Doringo. At napakinggan niyo na po ang unang nagsalita, si Kagawad Ramil Doringo. Ngayon po ay tatawagin natin ang susunod na magsasalita na kasama nating kagawad. Walang iba kundi si Kagawad Rex Tawad. Salamat, kasama kong kagawad. Ngayon po, ginaganap natin yung unang taon ng quarter ng Barangay SMB. Kagaya po nung last quarter nung 2020 hanggang ngayon po dire-diretso pa rin yung ginagawa nating safety precaution para sa mga kalugar natin. Gabi-gabi pa rin tayo nagbabantay, araw, sa tulong ng mga tanod at ng mga kapulisan. Ako po si Kagawad Rex Tawad. Isa sa mga nagpapatupad ng mga pag-iigpit para malabanan natin yung pagdami ng COVID sa lugar natin. Isa rin ako sa mga gumagalaw para mapanatili yung katahimikan ng barangay natin. Salamat sa mga kasama ko na walang sawang tumutulong, sa mga tanod, lalo na sa mga kasama kong opisyal. Muli, gusto kong batiin ang ating Kapitan Lennon Tawad, mga kasama kong kagawad, yung mga tanod, at yung mga frontliner na tumutulong sa barangay. Sana huwag kayong magsawa. Ngayon naman po ay ating mapapakinggan ang ating chairman po ng religion na kung saan tuwing alas 6 napapakinggan niyo po yung Angelus. So, sa kanya po yan. So muli po ating iniimbitahan sa harapan upang magsalita
Walang iba kundi si Kagawad Nilda Alomia. Salamat po kay Kagawad Bumbita. Una sa lahat, isang mapagpalang hapon sa ating punong barangay Kaplenon Tawat, sa kapwa ko mga kagawad, sa ating barangay admin, sa Lupon, BHW, sa mga tanod at utility. At higit sa lahat, sa mga residente ng barangay 66. Muli po narito kami nag-uulat sa unang barangay assembly ng taong 2021. Ako po ang inyong kagawad, Nilda Alomia, nangasiwa ng Committee ng Religion and Education. At dahil po sa pandemyang dumating noong nakaraang 2020, na narito pa rin po hanggang ngayon at nasa paligid lamang na halos dumarami pa ang naapektuhan. Ang distance learning ay tuloy pa rin sa ating mag-aaral, pati po ang mga modules na pinamamahagi sa mga estudyante. Mababawal pa rin po ang pagsasagawa ng banal na misa sa ating kapilya. Mas lalo pong hinigpitan ang pagsusuot ng face mask, face shield at physical distance ng ating nasasakupan. Ang paglalagay po ng gate sa bawat iskinita ang isa sa nakitang paraan upang maiwasan ang labas-pasok ng ating mga kabarangay. At higit sa lahat ang mga hindi tagalooban. Muli po kami ay nakikiusap na doble ingat po tayo. Wear face mask, face shield at iwasan ang umpukan. Salamat po at magandang hapon. God bless us all. Ang susunod naman po na magsasalita, bagamat na siya po ay senior pero makikitaan po natin siya ng kasipagan. At ang kanya po ay sa pamumuno po ng ating Chairman ng Health at ng Appropriation. Palakpakan po natin, Kagawad Mercedita Ordiales. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kabarangay, sa ating butihing Kapitan Lenon Tawat, mga kasamahan kong kagawad, tanod, lupon, at kay admin natin na si Rogelio Torrente, sa sekretary natin na si Fernando Tukay, treasurer natin na si Cristina Tukay. Ako po si Mercy Ordiales. Ang committee ko po ay sa Health and Apro. Tungkol po dito sa health, ito ang active natin sa barangay natin. Active confirmed cases 5. Recovered 70. Ang death 4. Quarantine facility 5. Ang total po ay 79. Ito po sa pagbabakuna mula 18 hanggang 65 kasama na po ang senior citizen. Naganap ang unang vaccine sa Pasay City West Frontliner. Ang pangalawa, ginanap sa Pasay Din Hospital para sa mga barangay official at mga barangay, Lupon at BHW. Yan na lang po ang masasabi ko. Wala naman akong, alam niyo naman, senior na tayo. Hindi tayo pwedeng lumabas ng lumabas. Maraming salamat po sa inyo at magandang hapon muli. Ang susunod naman po na magbibigay sa atin ng pananalita, nakasama rin po namin na kagawad at siya po ay sa kanyang panunungkulan ay napapaloob po sa Ways and Means. So, palakpan po natin, walang iba din si Kagawad Joey Blanca. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kabarangay ko. Marso 15 ng taong 2020 nang namensala ang salot na COVID-19 sa buong mundo, na talaga namang naminsala sa ating mga kababayan sa labas man o loob ng ating bansa. Ganun pa man, tayo po dito sa ating barangay ay nananatiling lumalaban at patuloy na lalaban
sa salot na COVID-19 na yan. Kanya nga lamang po, medyo marami din sa ating mga kabarangay ang tinamaan at gumaling naman. Sa ilang mga nasawi ay lubos po ang aming pakikiramay. Kami po na inyong mga barangay opisyales ay patuloy na maglilingkod, magbabantay sa araw at gabi, katulong ang mga barangay pulis. Hindi po magsasawang paalalahanan kayo, sawayin, nang sa ganon ay hindi na tumaas pa ang bilang ng posibleng tamaan pa. Kung kaya't kami ay patuloy na nakikiusap na sumunod sa pinag-uutos ng barangay. Diyan lang kayo sa loob ng bahay nyo. Kami ang bahala sa labas. Panatilihin lang po natin laging nakasuot ng face mask. Iwasang tumambay. Sa mga senior po natin, mag-iingat. Sa mga magulang, bantayan po natin ang ating mga anak, lalo na ang mga maliliit na bata. Huwag po palabasin ang bahay. Maraming salamat po. Keep safe everybody. Kagawad Joey Blanca. Ngayon naman po, ang pakikilala natin, walang iba, ang ating humahawak po ng assistant bilang peace and order na co-chairman ni Kagawad Rex Tawat, at napakasipag po regarding po sa kanyang pagpapatupad ng like yung mga kalinisan, yung mga ating mga operation, like yung mga disinfectant. Siya po ang nakikita natin. So muli, palakpakan po muna natin ang ating kasama si Kagawad Radito Banyares. Magandang hapon po sa inyo. Bagong lahat, nagpapakilala po ako. Ako po si Radito Banyares na kumakatawan po sa Waste Environment and Management. At pinakikilala ko po ang ating masipag na walang iba sa ating Kapitan Lenon Tawat at ang mga barangay official, lupon, barangay workers, ating mga sekretary, si admin, at ang ating barangay workers at ang masisipag na barangay tanod at mga kasama, mga senior. Magandang gabi po, magandang hapon po sa inyo at ating mga constituents. Bagong lahat, sa pong aking ang report po sa inyo. Ang unang report po sa inyo ang aming clearance operation. Kinausap ako ng ating mahal na kapitan para pangunahan ko itong clearing operation sa ating lugar. At full force po tayo rito lahat. At ito po yung pinag-uutos po ito ng ating DRT ng 75 days. At kasama po natin rito ang mga traffic enforcements para mag-assist sa atin sa clearing operation dito po sa ating tramo, Lacandula, Cementina. Kaya po, mga kasama, ang ito pong Lacandula po ito po ay naging sagabal din sa ating barangay dahil ito po ay pinaparadahan ng mga motor, ng mga tricycle na balagbag ang kanilang pagpaparada sa Lacandula. Kaya just in case po na magkaroon po ng sunog sa ating lugar, huwag sana po mangyari, mahirapan pumasok ang ating fire truck. Kaya nag-decide po ang ating barangay na maging i-clear po lahat ng bandang Lacandula, tramo hanggang Cementina. Talaga ito po totoo lang po ito at wala po kami sinasanto. Ultimo ang ating barangay tanod ay nahuli rin po at na-clearing at natuwing po yan. Kaya wala po kaming sinasanto. At ang pangalawa ko pong report sa inyo, dito po sa disinfection sa ating barangay. At lumapit pa ako kay chairman na para masimulan pa ang disinfection sa ating barangay,
ay siya naman po ay sumangayo at maganda po ang ating plano. Ngayon, itong ang unang namin inuna yung looban. Bali 7 po yung pasilyo na yan. Dahil nga nagsisimula palagi ang ating napapositive na virus sa ating lugar. Kasama ko po rito ang masipag din Kagawad Rex at mga barangay tanod. At sinimulan po namin pag-disinfect po dito po sa looban. Inuna po namin ang dulo kasi para papalabas. Bali, tingin ko, estimate ko, more than 2,000 repopulation ng ating looban. Kaliwat kanan po namin dinidisinfect po ang ating looban. Dahil nga, inulit po sa inyo, talaga dito po sa looban, sisimula ang positive at nagkakasakit po sila. Kaya sinimulan po namin mag-disinfect sa ating looban. Mga ilang araw po, sinunod naman po namin ang tramo, Lakandula at saka Simentina. Sinagsimula naman kami po rito sa Simentina. Pumasok po kami sa tramo dahil nagkaroon po ng positive dyan. Nag-disinfect po kami maigi dyan. Nag-spray po kami dyan. Talaga namang pong kailangan ma-spray po natin yung tramo na yan. At pangalawa po, itong Lakandula, nag-disinfecting po kami dyan, lahat po ng compound. At sa pinagpala rin po, malaking population din po dyan, malaking pamilya ho yan, dinisinfect po rin po namin yan. Hanggang nakarating po kami sa barangay hall natin. Ito naman pong barangay hall center, araw po ng Lunes, Merkules sa Huwebes, ay ng Biyernes, ito po'y matao. Kaya dinisinfect po rin po namin yan, itong mga barangay health workers. At hanggang dumating po kami sa base, dinisinfect po namin yan. Yun po ang aking mga report po sa ginagawa natin sa barangay. At ito naman po ito namang pisentro, ganun pa rin po. At sila po nangangasiwa sa mga truck ng basura. At inuulit ko po sa inyo mga consequence ko. Araw po ng Lunes, Merkules, Biyernes hanggang Linggo, ayun po yung basura na nabubulok. At araw po ng Martes at araw po ng Huwebes hanggang Sabado, ayun naman po ang hindi nabubulok. Kaya po mga kasama sa mga aking consequence ko, kung maaari po yung magtapon nyo ng basura, inihiwalay po natin yan, ang hindi nabubulok at saka nabubulok. Yung pa at saka ang kasama ko po rito, ang pangalan nila ay si Boyet Ginto at saka si Michael Estrada. Sila po ang ating katulong ko dito sa paglilinis at pagtakot ng mga basura. At saka isa po ang pahabol ko sa inyo, dito po sa face mask, may napansin lang po ako sa ating looban. Kung maaari po sana, mga kasama, yung mga face mask nyo na nakikita ko sa kalsada, sa daan na dinadaanan natin, huwag nyo pong itatapong po ito. Kasi po, dahil ito po ay may kasama na pong bakterya, kung maaari sana i-separate nyo, itapon nyo sa tamang tapunan ng basura. Yun lang po at may pahabol po ako sa inyo sa protocol. Dito po tayo sa protocol, kung maaari po sana, maghugas po tayo ng kamay, magsuot po tayo ng face mask, face shield, at magkaroon po tayo ng social distance. Yun lang po at maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po mga kapitbahay, mga kabarangay dito sa Barangay 66. Ngayon po, ginagawa po natin yung ating Barangay Assembly. Kaya po kami nandito at nagbibigay po ng mga mensahe. No? Isa-isa po kami. So ako po nga pala si Kagawad Fernando Bumbita, kumakatamang po bilang Committee Chair on Public Information. At muli, mga katuwang ko, babanggitin ko po yung mga pangalan na mga napakasipag. Unahin po natin ang walang sawang naglilingkod, maski sa kabilat na meron pa rin mga pagsubok na dinadaan ng ating barangay. At napakasipag at hindi po nagpapatalo sa anumang dumadating na problema. Palakpakan po natin ang ating buting Kapitan Lennon Tawat. At ang ating napakasipag na mga kagawad,
na sila Kagawad Rex Sawat, Kagawad Ramil Doringo, Kagawad Nilda Alomia, Kagawad Mercedita Orjales, Kagawad Joey Blanca, at Kagawad Radito Banyares. Yan po yung ating napakasipag po at last year pa, no? Na itong ating pandemic na hinaharap hanggang sa ngayon, hindi pa matapos-tapos. So, ang sa akin lang naman po, at ito ay hindi po namin pinaghandaan kung aming mga sasabihin, aming kung ano lang po yung aming na-experience sa ngayon. Ayun lang po ang aming ibibigay na ibabahagi namin sa inyo. Unang-una po, yung nasabi kong hindi pandaan, trahedya po yan eh. Yung pandemic na yan, talagang hindi natin alam na darating yan, yung ganyang COVID, no? Pero bagamat hindi natin inaasahan, pero may mga proyekto ang ating barangay na nakaantabay na pala, na hindi natin alam, may darating pala na ganitong trahedya na pandemic. Like what? Yung ating health center na ngayon po ay Duay Calixto Health Center. Hindi natin pinahandaan yan dahil kumbaga sa wala pa pong COVID. Yan po ay pinag-uusapan na namin. At ito po ay pinus po ng ating buting Kapitan Lennon Tawat na magkaroon po tayo ng Duay Calixto Health Center na ngayon po ay pinakikinabangan ng ating barangay, lalo-lalo na ngayong pandemic. Actually po, kung di ako nagkakamali, last year, yung mga staff po, yung mga nurses sa Pasay City Gen, ginawa po nila yung lagakan para dahil sa dami ng mga trabaho nila, dahil kailangan po silang ihawalay doon sa mga pasyente. Yan po ay ginamit ng mga ating mga staff, mga nurses, mga doktor, yung Duay Calixto Health Center. Ngayon po, nag-ooperate na po yan. So yung mga hindi natin inaasahan na pinaghandaan, dumarating eh. Like yung sa akin, sa pantaha ko, yung proposal o mungkahi ni Kagawad Nilda Alomia regarding po sa kanyang Angelus, no? Na hanggang sa ngayon, hindi natatabunan na kailangan ngayong pandemya, na kailangan po natin magdasal, kailangan po natin manalangin upang maski papano ay mabawasan po. Kailangan po natin higit sa lahat ang tawag sa itaas eh. Wala naman po tayong magagawa kung hindi kailangan natin manalangin at unang-una kilalanin na talagang siya na po talaga ang makakapaghinto nito na ganitong pandemic. Wala na pong iba, no? At ang ikatlo naman na nakikita ko na hindi ko rin lubos na maisip na mangyayari pala na itong ngayon yung aking proposal, yung barangay ID. Yan po ay mungkahi ko na natatandaan ko nung unang term ko, unang upo namin, minungkahi na po yan. Dahil yan po, bilang kalihim po ako nung nakaraang administrasyon, yan po ang nakikita kong napakahirap na palaging hinihingi ng ating residente, yung barangay ID. So which is naisip ng ating kasalukuyang barangay kalihim na pag ikaw ay magpapabaksin, meron po tayong form, kaakibat po yung form doon, yung ating Xerox ng barangay ID. So hindi ko rin alam, nakakailanganin pala itong darating na ang aking projection lang noon is magkaroon lang yung mga residente ng barangay ID kung mayroon silang pangangailangan, like sa trabaho, o pupunta sa anumang ahensya. Yun lang ang projection ko nung araw na yun, kaya ako naisip yun. Bagamat yung pala, yung pangyayari, inisip-isip ko, meron palang paggagamitan. So, sa makatuwid, in short, kailangan po talaga nating laging handa. Lagi tayong maghahanda sa mga darating na panahon pa. Dahil una-una, kaming mga nagsalita rito po, no, darating panahon, kayong mga nakikinig, kayong mga kabataan, ang siyang magtataguyod ng ating barangay. At hindi habang buhay, hindi habang panahon kami po ang nakaupo. There's nothing permanent in this world except change. Walang permanente sa mundong ito maliban sa pagbabago. Lahat po na nangyayari sa atin, lahat po yan magbabago, lahat po yan mawawala. Basta't samahan po natin ng panalangin.
Kaya ko po iginigiit yung panalangin dahil malapit na po yung mahal na araw. Susunod na buwan ng Abril. So malapit na po yung mahal na araw. So kailangan po nating maski papano maglaan ng ilang minuto kasama yung ating pamilya. Ito kaya ginagawa to para magsama-sama na rin, magbanding ang pamilya para maibsan maski isang linggo lang o ilang araw lang. Huwag tayong lumabas. Nakatulong ka na sa gobyerno, nakatulong ka na sa community, ika nga, na-boost mo pa ang damdamin ng iyong mga anak na ilapit sa ating Panginoon. So, muli po, at sa panahon ngayon, kami po, sama-sama po kami ng Sangguniang Barangay, Kabalikat, na nagtataguyod at kung ano yung makakabuti sa atin. Yun po ang lagi naming iniisip. At isa pa po, madagdagan ko, na hindi na pumasok sa isip ko, isa pa po na, yung amin na pag-usapan regarding sa gate, regarding sa gate ng mga pasilyo, yan po, ay ginanap yan, sinaraduhan yan, itong panahon ng pandemya na. Tandaan po natin panahon ng pandemya na natin sinaraduhan yan. Darating ang araw, darating ang panahon, ako mismo nagsasalita, magagamit natin yan. Magagamit natin yan. Ang ating kapitan, walang inisip sa atin para sa atin na ikasasama. Lahat yan sa ikabubuti natin. Kaya ang maaari ko lang pong masabi sa inyo, sumunod po tayo kung ano ang pinag-uutos ng ating barangay dahil sa kapakanan po nating lahat yan. Ika nga, kung gusto mong mamuno, kung gusto mo maging good leader, ika nga, maging good follower ka muna. Yun lamang po at magandang hapon sa inyo lahat. Ngayon naman po ay napakinggan nyo na ang nailahad na ng mga mensahe ng ating mga kasama kong kagawad. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang ating ingat yaman ng ating barangay, ang ating barangay treasurer. Palakpakan po natin si Mrs. Christy Tukay. Magandang hapon po sa bumubuo ng Sangguniang Barangay 66 sa pamumuno ni Kapitan Lennon Tawat. Ngayon po ay ilalahad ko po ang budget po for the year 2021 ng Barangay 66. Ang kabuuang budget po ay 5,222,308.53. Bali ito po ay ang breakdown po ay ito. Personal services 2,287,879.81. Ang youth development project na 10% ay 522,230.85. Discretionary fund 32,914. Ang BDRRMF 261,115.43. Gayon din ang GAD, ang Gender and Awareness Development. Ang strengthening of BCPC ay 67,584.08. Ang elderly and disabled 52,228.08. Ang development fund project ay 675,840. Bali dun sa development fund, bali nagbawas na tayo para dun sa steel gate na kumbaga yun, na-out na natin yun. Tapos ang maintenance and other operating expenses na nagtototal sa 1,061,404. Bali yun ang kabuuan ng 5.2 million na budget ng Barangay 66. Yun lamang po. Salamat. Ngayon naman po, ang ibabahagi namin sa inyo na magsasalita ngayon ay palakpakan po natin, walang iba kundi ang ating SK Chairman, si Crisel Legaspi. Magandang hapon po sa lahat ng ating manonood, mga residente ng Barangay 66, mula sa buong konseho at pamumuno ng ating komitan na si Lennon Tawat, mga kagawad at iba pa. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras at panahon. Ako po si Crisel Legaspi, ang inyong lingkod, SK Chairperson. Ang kinakaharap po nating pandemya ay hindi biro. Araw-araw ay pataas ang mga active cases.
Kaya kami po ay nakikiusap na makipagtulungan lamang po kayo. Kung may hindi importanteng lakad, ay mas mabuti pang magstay na lang sa bahay. At dito po kami, katuwang nyo kung kailangan nyo ang aming tulong. At gusto ko din pong gamitin ang pagkakataon na ito para malaman nyo po ang update ng SK ng Barangay 66. We are aware na isang taon na lang po ay matatapos na ang aming terminal. Nais sa inyong kaalaman na ang sangguniang kabataan ng Barangay 66 ay walang quorum o hindi pa nadadagdagan ng konseho. Ito po ay dahilan o hadlang upang kami ay makatulong at makapagserbisyo ng buong buo para sa kabataan ng ating barangay. Hindi lang po Barangay 66 ang may ganitong problema. Nasa kalahati po ng barangay sa Pasay, mga kapwa SK chairpersons ko ay ganito din po ang kinakaharap. Ang proyekto na ating sinasagawa ay dahil lang po sa mga fundraisings, donations, tulong at malasakit ng ating mga kaibigan at sariling bulsa. Kayo ay makakasiguro na ang pondo ng Sangguniang Kabataan ng Barangay 66 ay buong buo. Hanggat hindi nagkakaroon ng special election na freeze ang pondo, ang ating SK Kagawad po ay nag-iisa lamang. Wala din pong katiyakan kung magkakaroon ng eleksyon para sa mga kulang, pero ginagawa po namin ang lahat at tayo ay lagi nakasuporta sa desisyon ng bawat barangay. At dahil po dyan, ako po ay humihingi ng paumanhin at patawad sa inyong lahat. Sa mga nagdaang buwan at linggo, sunod-sunod ang mga Zoom meetings at webinar tungkol sa COVID-19. Ang mga ito ay malaking tulong para sa mga kagaya kong opisyales kung paano na may babahagi sa inyo ang aming natutunan. Maging maingat po tayo araw-araw at huwag baliwalain ang safety protocols. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at kabandang. Ang susunod lang po na magsasalita, ito po yung bata pa lang po, nasa larangan na ng politika to. Pero napakasipag. Makikitaan mo itong taong to yung pinaka-potential niya at haba ng pasensya. Kaya siya ibinigay dito, kaya siya inilagak dito sa ating barangay. May plano ang Diyos para sa kanya. Napakasipag. Kailangan dito hindi puro tapang Kailangan sasamahan din ng konting pangunawa, lawak ng pangunawa. Palakpakan po natin muli ang napakasipag at talagang hindi sumusuko sa larangan ng mga problema, lalo na ngayong pandemya. Walang iba kundi ang ating buting kapitan, Lennon Tawat. Salamat sa ating tagapagsalita, Kagawad Bumbita, sa bumubuo ng council, Rex Tawat, Radito Banyares, Kagawad Nilda Alomea, Mercy Orjales, ang ating secretary, si Bob Tukay, ang ating treasurer, Christy Tukay, siyempre sa ating SK chairman, Crisel Legaspi, at ang ating katuwang sa mga pag-iisip, pagpapaplano na dapat gawin sa barangay. Lagi kong kinukonsidera ang ating barangay admin, Kagawad Dilyong. Palakpakan po natin siya. Siyempre, nais ko rin pasalamatan ang mga barangay tanod na gabi-gabi nagpupuyat 24/7 mula nung nag-pandemic. Salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagbabantay sa buong magdamag, ang ating nasasakupan, natutulog, pagbukang liwayway. Hindi nila alintana kung may nangyari o wala. Kaya talaga pong pinasasalamatan ko ang ating mga barangay tanod. 24/7 nagsiservisyo sa ating barangay, round the clock po yan. Ganon din po ang ating barangay health worker. Isa rin po sa hindi natin matatawaran, lalo't sa panahon nitong pandemic na to. Lagi nating katuwang para alamin ang lahat ng nangyayari. Ganon din po, gusto kong pasalamatan yung mga frontliner na katuwang ng ating mga barangay tanod. Kung meron pa po akong hindi nakalimutan sabihin,
Pagpaumanhin na lang niyo po sa mga kabarangay ko nga nakikinig. Ngayon po ay panahon ng aming lilihad ng aming mga programa sa unang taon, first quarter ng taon. Ibig po namin na ibahagi sa inyo ang aming mga naibahagi na at ibabahagi pa lang. No? Nasabi na ng mga kagawad ko to, yung iba marahil sa inyo, alam na po nila, no? Kayo po. Alam nyo po, itong pandemya natin, na pandaigdigan, nagsimula po to na nakarang taon. No? Kaya, ganun na lang po ako, no? Ka-aware sa ating barangay. Dahil po, nakikita naman natin at napapanood sa mga TV, naririnig natin sa radyo, sa lahat, sa buong mundo, kung ano ang dulot ng pandemic na ito. Sabi ko nga, iba yung pag-iingat dahil dingin sa inyong kalaman, marami na pong nawawalang buhay dito, no, sa pandemic na to. Hindi naman talaga deadly to, pero ang kinakailangan dito, iba yung pag-iingat. No? Sa simula't simula, nagkaroon tayo ng ganitong problema. Tayo po ay hindi naman nagpabaya, pero napakabilis po ng pagkalat ng pandemya na yan. Hanggang sa taon na to dumating, hindi pa rin po natapos ang ating problema. So ngayon, naulit na naman, no? Alam nyo, dito sa Pasay, ibig ko ibahagi sa inyo, kung napapakinggan nyo to, lagi na lang natin sinasabi sa public address natin, maging ako man, ang ating tagapagsalita na si Kagawad Bumbita, inaatas natin sa kanya yan. Ganon din ako, pinapala po yung iba yung pag-iingat sa inyo. Dahil po, marami na pong nawawalang buhay, no? Ibig sabihin na didisgrasya, na binabaliwala lang natin. Sa katunayan nga po, no, nung last February 19, nabigyan tayo ng memo. Nagkaroon po tayo dito ng COVID ulit, no? Kaya po, ni-lockdown yung barangay natin. At mabigat pa doon, extreme. Ibig sabihin, paigtingin pa, no? Yung pagka-quarantine. Hindi natapos doon ang problema natin. After 14 days, instead na bumaba tayo, tumaas ulit. Kaya na-extend tayo. Yung extreme natin, na-extend. So, ano mangyayari sa atin ito kung di tayo mag-iingat, no? Kung maalala nyo, o marahil na bigla kami nagdesisyon nung last February, first week ng February, na palagyan namin ng mga harang ang mga pasilyo natin sa barangay dahil iniingatan namin kayo. Agad kaming meeting ng aking council para pag-usapan yung pagsasara. Kasi po, ang volume po ng tao sa barangay natin ay nasa looban po. Paano namin kayo mapapangalagaan? Sa pamamagitan ng pagsasara ng mga daanan na yan, so doon lang makaka-less na tayo. Mamamonitor natin yung pumapasok sa barangay. So agaran natin na pinasara yan, sinang-ayunan ng ating council. So hanggang ngayon po, sarado pa rin. No? Itong pangalawang pagtatapos ng ating memo na binigay sa atin ng city, na inasahan natin na bababa ng bilang, bumaba. Kagyat tumaas din. Kaya mabot ng 3 yung ating lockdown. So next time na tayo hanggang April 7 yung lockdown natin.
So, kami naman, no, bilang public servant, kasama ng aking mga kagawad, mga opisyalis sa barangay, hindi naman po kami nagsasawa sa aming trabaho dahil kami po, lahat dito, ang aming trabaho ay nakatuon sa inyo. Pero, lagi rin namin sinasabi na makinig lang kayo, nakatulong na kayo sa barangay. Huwag na kayo lumabas, nakatulong na kayo sa barangay. So, sa mga sumunod na araw, ipatawag kami ng meeting at tinuldukan na namin kasi sa akin sa Pantaha, itong pandemya na to ay mahaba pa ang laban natin. Kaya nagdesisyon kami na palagyan natin ng steel gate ang bawat pasilyo. Nang sa ganon, hindi nasasayang yung perang nagagastos. Kumbaga, naka-fix na tayo dyan. So magkakaroon po ng steel gate tayo, hindi na po yung mga tawag dito, yerong tinatapal natin, bumibili pa tayo ng kahoy, gumagastos tayo. So yan, bawat pasilyo po, meron na po steel gate. Sa laling madaling panahon, ay matatapos na rin po yan. At marami po nagtatanong, sana naman po maunawaan nyo kasi po, lagi rin kami sa council nagtatalo na lagi kasing may nagsasabi sa kanila na paano kung magkaroon daw ng emergency. Alam nyo po, yung ganyan usapin, marami laging dahilan yan. Pero ang isinisecure natin dito, buhay din. At napag-aralan na po namin yan ng aming konseho bago namin pinalagay yung steel gate. No? So, doon po, may takdang oras po ang bukas niya, alas 4, madaling araw, mabubuksan na yan. So, pagsapit ng gabi naman, sarado po yan. Dito po tayo dadaan sa main gate natin sa welcome. Upang nang sa gayon, secure yung looban natin. Kung may mga transaksyon na kaliwa, medyo ma-intercept din natin. So, yun po yung layunin. Pangalawa, dahil sa panahon po ng pandemic, may iwasan din yung kaliwat kanan kung open pa po ang mga pasilyo natin sa looban. Hindi natin alam kung saan sila galing na may dala silang virus. Sa katunayan nga po, sa pasimula ng Pebrero, yung virus na yan, 3 agad ang tumama sa atin. Isang COVID-19, isang African, at isang UK. So, yun po, no, napaka-delikado. No? Napakabilis. Kaya ilang mga barangayan sa Pasay, talagang lumobo yung bilang. Talagang ang ating na pamahalaan ng Pasay, talagang naging aware din. No? Ginawa nila ang lahat ng kanilang magagawa para maiwasan tong sakit na to. So, nagtulong-tulong tayo. At ibig ko rin pasalamatan ang atin na Butin Mayor Amy Calixto Rubiano sa walang sawa rin na sumusuporta sa atin. Nandyan yung pagpapadala ng mga ayuda doon sa mga tinatamaan ng sakit. Siyempre, gusto ko rin pasalamatan ang atin na masipag din, magaling na Vice Mayor Boyet Yes Del Rosario, ang atin na Congressman Tony Calixto. Maraming salamat po sa inyo sa mga bubuo ng mga konseyo sa atin sa Pasay. Hindi ko na po iisa-isahin, no? Ang akin lang pong message na ipinarating na mensahe sa inyo ay sa pandemic po lamang. Dahil yung mga vaccine na yan, na ipaliwanag na po sa atin ng mga konsyal natin sa barangay. So, ito lang po yung binigyan din ko lang yung pandemic, no? Dahil yung mga
Gumalaw naman po lahat ng ating mga kagawad, nagtulong-tulong sila. Paano natin makokontrol yan? Sa pamamagitan ng disinfect, nababawasan din po. Kasi may sinasabi nga po na airborne, sumasabay na po sa hangin ang sakit na nakukuha ng tao. So yung malaking bagay po yung pagdidisinfect ng kagawad natin kasama ang tanod sa kabuuan ng ating barangay. So yung peace in order nandyan lang po, no? Nandyan lang po yan, yung peace in order. So tulad ng sinabi ko, ang binibigyan ko ng din dito yung pandemic lamang. Maliban doon, wala na akong babanggitin dahil nabanggit na po mga kabarangay ko ng ating mga kasama. Muli, magpapasalamat ako sa inyo sa atin kay Mayor Amy Calixto Rubiano. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre sa ating Vice Poet Rosario, Congressman at bumubuo ng Konseyo ng Pasay. Salamat po. Sobra pong na-appreciate namin yung mga suportang dumadating sa ating barangay. At ibig ko rin na pahabol na lang to, no? Ibig ko rin na pasalamatan ay yung mga constituent natin na nagpapaabot ng tulong sa atin, like yung mga food, kape. Maraming salamat, no? Napakalaking bagay niya, no? Kasi sabi ko nga, 24/7 ang trabaho ngayon ng ating mga katanuran sa buong barangay natin. Siyempre, ito naman, lahat ng pagpaplano na to, naisasuggest ko rin to sa atin na admin, nag-uusap kami, marahil hindi nalalaman ng ating mga kagawad, pero kami dalawa, ongoing din ang pag-uusap namin through cellphone. So ito lahat ng binaba namin na project dito, napagplanuhan lahat to, napag-usapan, sinang-ayunan po ng ating konseho. Sa madaling salita po, walang imposible kung lahat po tayo sama-sama. So nananawagan ako sa aking kabarangay, stay at home lang kayo. Yun lang po at malaking tulong na po ang magagawa nyo para sa amin. Magandang hapon po sa inyo. God bless you. Yan po, napakinggan ninyo ang mensahe ng ating punong barangay, Lenong Tawat. Ang susunod naman po na magsasalita ay ang ating dating kagawad. At ngayon siya po ay kumakatawan bilang administrator ng ating barangay. Walang iba kundi si Rogelio Torrente. Palakpakan po natin. Magandang hapon po sa inyong mga kabarangay. Mga kasama ko dito sa konseho. Sa pamumuno po ni Kapitan Lenong Tawat, mga tanod, mga BHW, Lupon. Nandito naman po kami ngayong hapon para maglahad ng mga nangyayari at natupad ng mga gawain dito sa ating barangay. Ako po si Rogelio Torrente, na nabanggit na nga po ng ating kasamang si Kagawad Bumbita. Dati pong kagawad, retired kagawad, at sa kabutihang palad, ako po ay kinuha pa rin nila bilang isang admin. Ako nga po sana ay gusto nang magpahinga rin muna. Kaya lang ang sabi sa akin ng aking mga kasamahan, dito lang ako sa barangay dahil kailangan pa rin nila ako. Kaya po ako ay hindi nagdalawang isip na tanggapin ang alok ng ating kapitan. Kaya ngayon ako ay naninilbihan pa rin sa Barangay 66 bilang admin. Siguro po ang lahat ng aking sasabihin ay nasabi na ng
aking mga kasamahan, hanggang kay Kapitan Lennon. Ang akin lang pong panawagan sa ating mga kabarangay, sana po sama-sama tayo. Huwag tayong mag-iwanan, lalo-lalo na sa ating nilalabanan na pandemya. Kailangan po natin ang pagkakaisa, na sana po kung ano man ang pinatutupad ng ating barangay, sana po ay sundin natin. Number 1 na po yun doon, yung pagsusuot ng face mask, face shield, social distancing. Sana po masunod lahat ang mga iyon, nang sa ganon ay makaiwas tayo sa ating nilalabanan na pandemya. Di na po ako magtatagal. At maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po. Dito na po nagtatapos ang aming Barangay Assembly ngayong ika-27 ng Marso, taong kasalukuyan. Ang motive po ng ating barangay at mamamayan, sama-sama at magkaisa upang labanan ang pandemya tungo sa isang ligtas, maayos at maunlad na mamamayan. Kailangan po nating makialam, makilahok at magkaisa. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat.